Bahagi ng 2 araw na pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State John Kerry ang personal na alamin ang katayuan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas at inspeksyonin ang pangkat ng U.S. Forces na nakatalagang tumulong sa lugar na nasalanta. Para sa detalye, balitaan mo kami Waya Makalma. 2 araw lang magtatagal sa bansa si U.S. State Secretary John Kerry. Pangunahing misyon niya ay mabisita ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. Hindi man siya magtatagal sa lugar, ngunit nais niyang makita ang mga kampo ng USAID sa lugar. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, mismong si Defense Secretary Voltaire Gasmin ang mga ngasiwa at sasama sa paglilibot ng kalihim sa naturang probinsya. We will be visiting some places, especially the headquarters of the United States USAID headquarters, temporarily encamped in Tacloban, and he will be briefed on the assistance being provided by the U.S. government. It will be very brief. After his arrival, he will be staying there about 2 to 3 hours, then he will be back to Manila. Ayon naman kay Major General John Bonafos, ang commander ng AFP Central Command, nakalatag na ang seguridad para kay Kerry. Siniguro ng opisyal na wala silang natatanggap na banta sa seguridad para sa kalihim, dahil maging ang mga kaaway ng Estado ay naging biktima rin ng kalamidad. Ang tasking sa amin na naibigay sa ngayon ay to maintain the peace and security. Of course, this is in coordination with our PNP in the area. Magkatulong kaming nagtatrabaho dito. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas ng bayuhin ng Bagyong Yolanda, ang Region 8. Pero patuloy pa rin ang pagdating ng tulong mula sa ibang bansa. Ang South Korea Armed Forces ay darating sa December 27. Naaabot sa higit 500 sundalo ang kasama na may dalang engineering equipment para sa pagtulong ng rehabilitation at relief efforts sa mga biktima ng bagyo. Wala naman nadagdag sa bilang ng mga nasawi na nagtala sa 6,069 ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Maging ang bilang ng nawawala ay nasa 1,779 habang tumaas ng bahagya ang mga sugatan na umabot sa 27,665. Sa kasalukuyan, mahigit 100 bayan ang walang kuryente sa Region 8 at 90 naman ang bilang na mayroon ng supply ng kuryente. Dagdag ni Del Rosario na kanilang sinisikap na magkaroon ng kuryente bago magpasko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.